Hello guys! Welcome back to my channel and to my page. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na kayo. We got another motovlog here! Kaya naman, samahan nyo ako! So, eto na nga, another motovlog with a new bike again, but this time from Ducati. At kakaiba ang ating vlog because this part will be a walkthrough sa bike dito sa ating garaheng magulo. Pasensya na kayo. And half of this vlog na rin is tatakbo tayo at sasabihin ko sa inyo yung mga saloobin ko about this bike. A little comparison as well with my Multistrada, dahil ang bike na gamit natin ngayon is a Ducati Multistrada V4 RS. So, trivia muna tayo guys. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng RS sa Ducati ay Rennsport or R-E-N-N-S-P-O-R-T. Actually, ang Rennsport in German ay racing. So, ayun, alam nyo na. Itong version ng Multistrada na to ay more on racing or more on the type na mabilis na Multistrada. And this one is V4. What I have, guys, is a Multistrada V4 S. So, pinagkaiba nito, actually marami. Sa itsura, sa specs, sa engine, sa gamit na rin. So, yung mga bagay na yun, yung mga napansin kong pagkakaiba nila, by having this V4S and using this V4RS for several days, sasabihin ko na sa inyo, once tumakbo na tayo using this motorcycle. Anyway, thank you so much nga pala muna sa Ducati Philippines, of course, especially kay Boss Toti. Kasi itong motor na to, guys, ay kay Boss Toti Alberto mismo. Nag-iisang RS pa lang to sa Pilipinas at siya pa lang ang meron nito. Special order to. Special delivery for him from the Ducati International. So, again, siya pa lang ang meron nito. Ang official release kasi nito by August 2024 pa. So, of course, nauna yung mga, yung mga CEO, yung mga owner ng Ducati. And then, for the public, ang balita ko, asa 20 plus na rin yung nagpa-reserve nitong motor na to. And you can do that by paying a down payment of 500,000. Pero, ang maganda kasi doon, pag ngayon ka nag-down, meron kang less 100,000 pagdating ng unit. Kasi ito talaga ay 2.9 million, guys. Pero, pag kasama ka sa batch na nagpa-reserve, magiging 2.8 million na lang. So, if you really want this bike, dapat talaga magpa-reserve ka na kasi sayang naman yung 100,000 na madi-discount mo. Anyway, going back, as you can see, hindi ko lang alam kung nakikita nyo dito sa aking video if my camera is giving justice to the color. Pero, para siyang light mud gray na matte. And sa camera ko, parang white. No? Actually, sa mga pictures ko, parang hindi siya white. Pero sa video, siguro dahil sa ilaw na gamit natin, nagmumukha siyang white. Pero it's actually parang muddy, light, sobrang light gray. Ang isang bagay lang guys na hindi ko maipapangako sa inyo is kung alin-alin yung mga parts na same ng darating na stock unit. Wait, na-explain ko ba na maayos? Kasi itong unit ni Boss Toti, marami nang naikabit, na-i-upgrade, na-ilagay. So, sa pictures online, this is actually solid black na windshield. Hindi ganito na clear. And medyo maganda maganda yung itsura niya. Hindi ganito. Medyo malapad kasi to. Tapos meron pang side dito na solid din ang color. And then, yes, I believe na naka-carbon na to. Pero, I'm not sure if carbon na yung dito. Kasi sa picture parang hindi. Pero, hindi ko kasi alam kung matatawag tong pre-production unit dahil nga special unit ito. Pero, hopefully, sa 2.8, carbon parts na rin sana siya. So, another thing is, sa picture online, hindi pa siya naka-akra. Pero, ito kasi naka-akra na. I believe pina-akra na to ni Boss Toti para maganda talaga yung tunog. So, ano pa ba? Yun ang mahirap kasi dahil may mga details itong motor na to na hindi natin masigurado kung ganitong-ganito yung darating
or mga kinabit lang to ni Boss Toti. Like this. I think itong ilaw na to, kinabit na lang to ni Boss Toti. Pero, I believe this one is Ducati brand as well. Ganyan yung nakakabit sa aking Multistrada. So, ano pa bang binago ni Boss Toti dito? Pero, I think most of the parts... Oh, wait. Ito. Alam ko, hindi ganito yung nakakabit na mags sa stock. Kasi parang may color red ata yung nasa picture ko nung unang dumating to. So, alam niyo naman si Boss Toti, medyo mahilig talaga yan mag-upgrade ng mga accessories kasi gusto niya, bago niya gamitin, sobrang ganda ng tunog, sobrang ganda ng performance. Kaya naman, ang sarap-sarap pag nagagamit ko yung mga motor ni Boss Toti. Anyway, so, ayan ang itsura ng V4 RS and I'll give you some of the specs nitong motor na to bago natin itakbo sa kalsada. I have this bike for several days na din and sobrang na-inlove ako sa kanya. Wait, nagbibigay na ako agad ng review. I'll do that habang tumatakbo tayo. Bigay ko na lang sa inyo yung mga parts na meron itong V4 RS. So, unang-una, yung color niya, guys. Ang tawag pala sa color na yan ay Iceberg White livery. And yung details niyan, guys, ay malapit sa MotoGP livery. Yung mga ibang motor ng Ducati, ganun na rin yung mga kulay, livery. So, etong RS ay sumunod din dun. And this one as well is numbered. Wait. Ano ba? Ayun, ayan. Numbered to, guys. So, ang sarap lang, 'di ba? Pag ang motor mo ay numbered. So, RS and this one is number 657. And I believe yung mga darating na units ay numbered din. So, another very, very important na difference nitong RS sa ibang multistrada dito sa Pilipinas ay ito. Ayan. Kita nyo? Titanium. Titanium subframe. Alam nyo ba, guys, na dahil titanium subframe ito, mababawasan siya ng 2.5 kilogram overall. So, ang laking tulong, di ba, pag naka-titanium subframe ka na. So, another thing na makukuha nyo sa stock na V4 RS is yung mags. Pero ito nga ay ibang klase na. Pero malapit pa rin eh. Ito yun, oh. Wait. Ayan, oh. Marchesini Racing. I hope hindi ko sinira yung pagkakabasa ng pangalan na yun. So, it's Marchesini Forged Aluminum wheels yung darating with the stock V4 RS. And again, dahil naman doon sa klase ng aluminum wheels na yun, mababawasan na naman ang ating overall weight. 2.7 kilogram ang mababawas. So, kanina, 2.5 with the titanium subframe and then 2.7 naman with the mags. So, 5.2 ang mababawas overall. So, doon pa lang sa parting yon, alam nyo na mas magaan papatak itong V4 RS kumpara sa ibang multistrada line katulad ng sa akin na V4S, yung V4 at yung Pikes Peak. So, pagdating naman doon sa handlebar, guys, yung ginamit na material ngayon ay mas madaling i-grip. So, mas sportier din siya and ibang-iba yung design niya kumpara sa ibang multistrada. Kaya pala hindi nakakangawit hawakan in fairness. Katulad ng Panigale V4, yung braking system nito, guys, ay Brembo Stylema calipers. Ayan, oh. Nice! Mas naka-all-ins pa. So, sabi nga nila, basta Brembo ang ganda pag color red. Totoo naman. So, ang ganda ng combination. It's red, may konting gold, diba? Ganda. At dahil nabagit na rin natin kanina yung Panigale, alam nyo ba, guys, na itong V4 RS ay mayroong 1,103cc na displacement, pero kakaiba to sa ibang multistrada like the Pikes Peak and the V4 and V4S dahil ito ay actually engine ng Panigale at Street Fighter. So, imagine niyo ganun yung makina niya nilagay sa multistrada line. Oops, wait. Speaking of, alam nyo ba na ang ibig sabihin ng multistrada ay multi-road? So, meron kang bilis ng isang pangarera, pero yung gamit mong motor ay pang multi-road o kahit anong kalsada, pwede mong gamitin.
So, going back, we have 1,103cc na displacement at ito ay Desmo Sedici Stradale and kompleto to with the Desmodromic timing control. Alam nyo guys, sobrang technical nung mga specs nitong Multistrada kumpara sa V4S ko. Kaya naman talagang napa-research ako bago ko gawa ng vlog. Another distinctive part nitong ating V4 RS is this part, guys. Itong ating tail part. Alam nyo, ayan, diba? Hindi katulad nung gamit ko. Papakita ko sa inyo. Ito, sobrang sporty. Kasi narrow na siya and then sobrang lightweight. Kasi ang ginamit nila ay Technopolymer tail. Kaya naman, ang forma na, ayan pati sa likod. Ayan diba? Iba yung color, iba yung material kumpara dito sa gamit ko. Ito parang parang talagang adventure bike ang datingan. So, may hawakan din naman to guys. And this one, parang walang hawakan. Parang ayaw magpa-sakay ng back ride. Anyway, so, nalaman ko rin no isang araw sa Ducati na if you want your Multistrada turned into like this or magmukhang ganito yung tail, medyo malaki yung babaguhin. Hindi lang daw ito yung tatanggalin, parang buong ilalim ang papalitan para lang ma-accommodate yung ganitong klaseng tail. So, mukhang magastos yun. Pero maganda naman, in fairness. Wait guys, testing ko. Pwede naman pala. Pwede ka palang humawak dito. Kasi nabasa ko na itong design daw na to ay hindi pwedeng or hindi siya for top boxes or yung design niya ay hindi para mag-accommodate ng top box. Pero, of course, it can still accommodate a back ride at makakahawak pa rin naman dito. Maganda pa rin yung grip in fairness. And, of course, sa nag-viral kong video about this motorcycle, yung sound check, isa sa mga ever iconic at very popular when it comes to Ducati bikes ever since is the dry clutch. Sa lahat ng Multistrada line, the V4, V4S, the Pikes Peak, hindi sila naka-dry clutch. Ito lang, V4RS ang naka-dry clutch. So, ibang-iba yung tunog niya. Sobrang ganda sa tenga, pakinggan nung kanyang tunog. And this one is STM Evo SBK dry clutch in bilay aluminum. So, wow. Parang lahat na nakabit dito ay sobrang gagaan na parts. Kaya naman, ang sarap niyang gamitin. And ngayon pa lang ako actually nakagamit ng dry clutch at napansin ko na meron pala talagang pagkakaiba sa performance pag naka-dry clutch ka. Bukod sa tunog, of course. So, bukod sa mga nasabi ko guys, ano pa bang mga specs sa papel nitong motor na to? Alam nyo, isa sa mga yon ay yung kanyang horsepower. Isa to sa pinakamataas ang horsepower pagdating sa Ducati at sa Multistrada line. Because itong motor na to ay mayroong 180 horsepower. Iba rin yung riding modes niya. More on the racing side. Kasi yung sa akin walang racing mode, pero ito meron. Although may touring din siya and then sport, pero meron pa siyang racing mode. Of course, the typical, merong ABS cornering, may traction control, may wheelie control, may DRL. Yung the typical specs or things na you can see with the other Multistrada. Meron naman itong Multistrada V4 RS. Of course, just like with my Multistrada V4S, meron din itong cruise control, meron ding radar system, meron din blind spot detection. So, sa mga parting yun, makukuha rin naman natin yun sa ibang Multistrada line. So, after nitong ating walkthrough dito sa ating V4 RS, tayo naman ay magra-ride bukas, pabataan, sa may KD Rock. Puntahan natin yung Manibela Challenge at gagamitin natin to. At habang nagra-ride tayo, sabihin ko naman sa inyo mga saloobin ko pagdating sa motor na to, lalong-lalo na yung mga slight comparison with my own Multistrada. One eternity later. Hindi na kayo aabot, no? Okay.
Hello guys! So, andito na tayo sa part na nasa labas na tayo with this Ducati Multistrada V4 RS. At ngayon ay pupunta tayo sa Bataan sa KD Rock para manood ng Manivela Challenge 2024. So, ano nga ba masasabi ko dito sa Ducati V4 RS? Unang-una, mataas siya kumpara sa V4 Esco. Almost flat-footed na kasi ko doon. Dito, 1 foot down or pag dalawang paang nakababa, talagang tiptoe kahit may tulong ng sapatos. Nasa 850mm ata ang seat height nito to 890 kung di ako nagkakamali, or 870. Medyo mataas talaga sa papel. And siguro pwedeng palitan yung upuan para medyo numipis. May options naman sa Ducati. Or kasi yung suspension ko nakababa na talaga for one rider. I'm just not sure kung may ibang options pa to bring this down. Para siyang V4 Rally tsaka Desert X. Ganun kataas. It's red again. Ang haba, 90. Yan, ang ganda ng tunog, no? Ito yung isang gusto ko dito, guys. Ang ganda-ganda ng tunog niya. Wait lang. Yan. So, ang ganda ng tunog niya. Tingnan nyo, guys. Yan. Tunog ng dry clutch. Naka-neutral tayo ngayon. And ayun, so mataas siya. Ano pa ba? Of course, medyo feeling ko parang ako naka V4 Rally. Ganun ang pakiramdam ko pag gamit ko to. Mataas yung pagkakaupo ko rito Medyo lubog ako sa V4 Esco. Tapos yung handlebar niya kasi nakababa, unlike din sa V4 Esco na nakataas. So I think in the long run, lalo sa mga long rides yan, mas komportable V4 Esco. Medyo aggressive to. Pero of course, pagdating sa track or sa mga cornering, feeling ko mas masarap tong i-manage. Kasi nga yung position ng handlebar niya. Mas maganda yung position bali ng katawan mo pag sa cornering. Yan, pag-go na tayo. Wala sana humabol. So parehas naman yung display. Yung mga pindutan parehas lang din. Yung side mirror parehas lang din. Ano pa ba? Saway. Yung init nito, yan guys, I'll be honest. Yung init nito, of course may init. Imposibleng wala. This is a liter bike. Iba yung distribution ng init kasi yung sa multi, ewan ko siguro kung dahil makapal lang din yung upuan, pero parang sa bandang upuan ang init nito. Manageable ba? For me, yes. Sanay naman ako sa ganitong klaseng init. And I wear the right jeans na rin para sa mga init kong motor. Mas mainit pa rin yung Super Veloce ko kumpara rito. And so ayun, okay naman for me pagdating sa init. I hope you're hearing me enough. Medyo maingay motor natin. So ano pa ba? Sa suspension, of course iba to kumpara dun sa V4S. Mas comfy yung V4S ko. Mas ano kasi yung kanyang gulong. Mas maganda. I mean for all roads Pwede siya sa mga lubak-lubak or sa mga gravel. Ito pwede rin naman, pero dahil spoke wheels yun, of course, iba yung use talaga nung V4S ko. Ang laki din pala ng gulong nito, yung kanyang sukat. If I'm not mistaken, sa rear ay 190. And iba din yung gamit niyang tires, pang truck talaga. Pagdating sa power guys, yun ang unang-unang mapapansin nyo. Iba yung power nitong
V4RS. Walang effort. Ikaw pa ang magugulat. I'll be honest again, ang unang-unang ayaw ko dati sa Ducati is the sound ng mga dry clutch. Wala pa akong Ducati noon, and pag nakakakita ako ng Panigale, nakaririnig ko yung kanilang tunog. Ang sabi ko, ano ba yung parang sira yung motor? Hindi ko pa naiintindihan and hindi ko pa na-appreciate dati yung dry clutch. And I've never owned one as well, and first time ko rin gumamit ng motor na naka-dry clutch. Pero nung gamit ko na siya, shockingly and surprisingly, ang ganda ng tunog. Gusto ko yung tunog, di ko maintindihan, ang gara. Lalo pag mabagal na, talagang alam mo naka-dry clutch yung dumadating, ganun. So, sobrang na-appreciate ko yung sounds niya. Siguro kung merong isa sa mga reason kung bakit ko to bibilin is isa yun, yung tunog niya talaga. I believe gaganda pa yung sounds nito pag napa first PMS to. So 1,000 pa lang ang tinakbo nito, hindi pa siya napapa first PMS. Wala tayong load, kailangan pa lang mag-load. Sa tabi lang ako. Ayan o, diba? Ganda. Of course, meron ding disadvantage yung dry clutch kasi iba yung maintenance niya kumpara sa hindi dry clutch. What else? I think ang mga market nito talaga are those riders na, of course, mahilig sa power and mahilig sa mabibilis, mahilig sa limited edition dahil limited edition to numbered. So for the price itself, 2.8 or 2.9 million, konti lang talaga kayo and isa yun sa mga binabayaran mo, diba? I also like the seat. Ewan ko kung parehas to nung sa V4 Rally na heated seat or may tawag sila dito mas makapal siya and mas malapad. Isa na rin yun sa reason kung bakit ang taas ng pag-aupo dito. Pero gusto ko yung upuan na to I actually want this on my V4S. Kaya wala pa tayong budget. Ano pa ba? I like the color, kakaiba. Very new kasi yung color na to and it's nice na nailagay nila sa V4RS. So, di natin patagalin. Overall, do I like it? Of course, I like it. Kung meron akong pambili, bibili agad ako. Hindi ko rin akalain na magugustuhan ko siya Nung nakikita ko siya sa picture, sa website, sa news and sa online, parang hesitant ako kasi nga dahil medyo mataas yung price tag niya and dahil meron naman kasi akong V4S and then nakita ko siya in actual, maganda pero hindi pa rin ako convinced na bilhin siya kahit may sabi na natin may budget ako. So of course nung inupuan ko ganun pa rin, parang hindi pa rin ako 100% inclined na bilhin siya. Pero nung malaking bagay talaga yung natetest mo siya or na-drive mo siya.
Unang sakay ko pa lang, mga ilang kilometro pa lang, gustong-gusto ko na siya. Pero na lang talaga kulang. Ang sarap-sarap kasi niyang gamitin. Sobrang na-enjoy ko siya. Kahit mas mataas siya sa motor ko. Sobrang hindi ko ma-explain. Totoo yung post ko na sabi ko I'm in love kasi nakaka-love talaga yung motor. So, yun talaga. Minsan talaga mahal magmahal. Joke lang. Anyway, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. And please don't forget to subscribe sa channel na to. And like and comment na rin kayo guys kung anong masasabi nyo sa Multistrada V4RS. Also, please follow me on my Facebook, TikTok, and Instagram. Yung mga ganap natin doon, mas marami para updated kayo lagi sa mga ganap natin. And I really appreciate you watching this video. So, I hope to see you again on my next vlog. Bye-bye mga ka-Trekkie!